Anything can happen. Sisimula ito noong 1964 nang sina Ed at Lorraine ay nagsasagawa ng kanilang pinakaunang investigasyon sa isang kasong paranormal. Isang dalagang may-ari ng antique shop ang tumawag sa mag-asawang Warren upang humingi ng tulong dahil naniniwala siyang minumulto ang kanyang tindahan. At ayon sa kanyang ama, madalas daw kusa itong nagbubukas ng mga pinto tuwing gabi at ramdam niya ang isang nakakatakot na presensya na bumubulong at nagsasalita sa kanya sa dilim. Sa una, inisip ng dalaga na ito'y dala lamang ng katandaan ng kanyang ama hanggang sa isang araw ay natagpuan niya itong nakabitin sa loob ng tindahan. Hindi nagtagal, siya mismo ay nakaranas ng parehong kasamaan, mga matang tila nakamasid sa kanya at mga bumubulong sa anino na eksaktong gaya ng sinabi ng kanyang ama. Habang nakikinig sa kwento ng dalaga, agad na nakaramdam ng kakaibang presensya sina Ed at Lorraine at sinimulan ang kanilang investigasyon. Habang nagsisiyasat sa loob ng antique shop ay tila may humihila kay Lorraine patungo sa isang malaking salamin. At sa refleksyon nito, nakita niya ang kanyang sarili na buntis, ngunit bigla niyang nasilayan ang refleksyon ng lalaking nakabitin sa kanyang likuran. At nang inunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ang salamin, ngunit nang dumaikit ang kanyang mga daliri sa salamin ay biglang na lang ito nag-crack, at sa iglap na iyon ng kanyang anyo ay nagbaluktot at biglaang nagdilim at nakakatakot na bersyon ng kanyang sarili na may masamang ngiti. At dito bumulusok si Lorraine sa isang nakapanghihilakbot na bisyon at mga nakagugulantang natagpo ng kanyang hindi pa isinisilang na anak na nahihirapan sa kanyang sinapupunan. Kaya naman siya ay bumagsak sa matinding sakit habang hawak-hawak ang kanyang tiyan, kaya naman agad siyang dinala ni Ed sa ospital sa gitna ng malakas na ulan. Sa kabila ng kanyang paghihirap, ibinulong ni Lorraine kay Ed ang tungkol sa madilim na presensya sa loob ng salamin. At nang nasa delivery room na sila ay nagkaroon ng komplikasyon ng pusod ng sanggol dahil ito ay pumulupot sa leeg ng sanggol at tila sinasakal ito. Habang nahihirapan ang mga doktor na iligtas ang bata, nakakita si Lorraine ng isang nakakatakot na nilalang na nakadungaw mula sa kisame habang pinagmamasdan siya. Sa tindi ng takot ni Lorraine ay tinawag niya si Ed upang manatili sa kanyang tabi, at matapos ang desperadong pagsisikap ay nailuwal na rin ang sanggol, ngunit ang buong silid ay natahimik dahil hindi umiiyak ang sanggol. Dahil dito ay nalungkot ang mga nurse at doktor dahil napag-alaman ng mga ito na wala ng buhay ang sanggol bago pa man ito mailabas. Dahil sa narinig ng mag-asawa ay tuluyang nadurog ang puso ni Ed at Lorraine, ngunit hindi sila sumuko at nagdasal sila sa Diyos para sa buhay ng kanilang anak. At ilang saglit lang ay biglang may isang milagro ang nangyari. At ang bata ay umiyak na rin sa wakas, kaya naman agad niyakap ng mag-asawa ang kanilang anak habang dumadaloy ang luha ng mga ito dahil sa kagalakan, at agad nila itong pinangalanan nila itong Judy. Dahil dito ang buhay nila kasama ang kanilang bagong silang na anak ay naging puno ng ligaya. At bawat araw ng mag-asawa ay mas nagiging makulay habang pinagmamasdan nilang lumalaki si Judy bilang isang magandang bata. Ngunit isang araw ay lumapit si Judy sa kanila habang umiiyak at sinasabing nakakakita siya ng mga nakakatakot na bagay na hindi nawawala, dahil dito napagtanto nila na minana ni Judy ang kakayahan ni Lorraine bilang isang clairvoyant. Ayaw ni Lorraine na maranasan ng kanyang anak ang parehong takot na kanyang pinagdaanan, kaya naman tinuruan niya si Judy ng isang simpleng awit na makakatulong upang pigilan ang kapangyarihang iyon, at gusto ni Lorraine na humuni si Judy ng kanta tuwing makakakita siya ng mga ganoong bagay. 22 taon nang lumipas nang sumapit ang 1986 sa isang masayang pamilyang Smurl mula Pennsylvania at nagdiriwang ng kaarawan sa kanilang anak na si Heather. Kasama ang buong pamilya ay binubuksan niya ang mga regalo habang kinukunan siya ng video. At nang buksan niya ang regalo mula sa kanyang lolo at lola, at napag-alaman nito na ito ay isang malaking salamin na may ngunit may maliit ito na crack sa gilid. Habang walang kaalam-alam ang buong pamilya na pareho ito sa salamin na nagmula sa unang eksena ng pelikula na inimbestigahan ng mag-asawang Warrens. Ayon ng kanyang lola ay natagpuan niya ang napakagandang salamin na itinapon lang sa kalsada, kaya naman kinuha niya ito, habang tiniyak naman ng lolo ni Heather na maaayos niya ang crack sa gilid nito upang magmukha itong bago. Maya't maya inilabas na ang birthday cake at sabik na yumuko si Heather upang hipan ng mga kandila, ngunit bigla itong namatay bago pa niya ito hipan, dahilan upang mabigla ang lahat, at ilang saglit lang ay biglang ang ilaw mula sa kisame ay nahulog papunta kay Heather, at sa kabutihang palad ay nakaligtas ito at hindi napuruhan. Lumipat ang eksena kina Warren na ngayon matatanda na at nagsasalita sa isang auditorium, at dahil sa problema sa puso ni Ed ay tumigil na sila sa aktibong investigasyon at nakatuon na lamang sa mga lektura tungkol sa demonic possessions. At dito ikinukwento nila ang kaso ni Annabelle, ngunit kakaunti lang ang dumalo at may ilan pang nangungutya sa kanila. Habang nasa restaurant sina Ed, Lorraine at Judy ay nag-usap ang tatlo tungkol sa lungkot na nararamdaman nila kapag hindi sila sineseryoso ng mga tao, ngunit pinasaya sila ni Judy nang ipakita nitong buo ang suporta nito sa kanilang trabaho. Maya't maya ay nabanggit ni Judy ang nalalapit na kaarawan ni Ed at plano niyang imbitahin ang kanyang nobyo na si Tony upang makilala nila ito, nila Ed at Lorraine.
Ngunit ilang saglit lang ay biglang napansin ni Lorraine ang katahimikan at narinig nito na nagsimula ng humuni si Judy ng kantang itinuro sa kanya noon ni Lorraine, kaya naman napag-alaman nito na nakakakita na naman si Judy ng kakaiba. Dahil dito tahimik na hinawakan ni Lorraine ang kamay ng kanyang anak upang patatagin ito at palihim na sinasabing hindi siya nag-iisa. Samantala sa bahay ng mga Smurl, habang abala si Janet sa paglilinis ng silid ng kanyang anak, at habang kinukuha nito ang mga damit mula sa labada sa silid ni Heather ay napansin nito ang salamin na bigay ng kanyang lolo at lola na may tila kakaiba. Makalipas ang ilang sandali habang naglalabas si Janet sa basement ay bigla niyang naramdaman na parang may nakamasid sa kanya mula sa dilim. Kaya naman nang buksan niya ang ilaw ay biglang naglaho ang anino at nag-iwan sa kanya ng matinding kaba. Habang makikita naman na masayang naglalaro sa itaas ng kanilang bahay ang mga maliliit pa niyang anak. At habang nakikipag-usap si Janet sa telepono ay bigla niyang naramdaman na hinihila ang wire ng telepono mula sa kanyang likuran, kaya naman inakala niya na isa sa kanyang mga anak ang gumagalaw nito, kaya naman pinagalitan niya ang mga ito at sinabihang lumabas. At sa sumunod na sandali isang hindi nakikitang puwersa ang biglang dumaklot sa telepono at marahas itong kinuha mula sa kanyang kamay kasabay ng nakapanghihilakbot na lakas na humahatak sa wire. At nang lumingon ito ay napag-alaman nito na wala namang tao ang kumuha sa kanilang telepono. Habang masayang naglalaro pa rin ng mga bata kasama ang kanilang mga manika ay napansin ng bunsong anak na si Karen na nawawala ang kanyang paboritong manika, kaya naman pumunta siya sa kwarto ni Heather upang hanapin ito. Ngunit hindi niya lubos akalain na nakita niya na kusang gumagalaw ang kanyang manika kahit walang humahawak dito, at lalo pa itong natakot nang bigla itong lumutang dahilan upang napasigaw ito sa takot. At sa kanyang paglingon ay nakita niya sa refleksyon ng salamin ang isang multo habang hawak nito ang kanyang manika. Kinagabihan habang nagtitipon ng buong pamilya kasama ang mga lolo at lola para sa hapunan ay ikinwento ni Karen ang patungkol sa nakakatakot na nakita niya sa salamin, ngunit halos lahat ay hindi naniwala at itinuring lamang itong guni-guni ng isang bata. At tanging si Heather lamang ang naniwala at kumbinsido na marahil may sumpa ang salamin na nakuha ng kanilang lolo at lola. Maya't maya ay kinausap ni Heather ang kanyang kapatid na si Don at ibinahagi niya ang kanyang hinala na lahat ng kakaibang nangyayari ay nagsimula lamang nang dumating ang salamin sa kanilang pamamahay. Kaya naman kinabukasan ay nagdesisyon ng magkapatid na tapusin na ito at agad itinapon ang salamin sa basurahan. At nang dinurog na ito ng truck ay bigla na lang nagsuka ng dugo si Don sa mesa habang ito ay kumakain, at ilang saglit ay may ilang lumabas na mga piraso ng bubog mula sa kanyang bibig. Samantala sa bahay ng Warrens, habang abala naman ang lahat sa pagdiriwang ng kaarawan ni Ed, ay doon ipinakilala ni Judy ang kanyang kasintahan na si Tony na isang dating sundalo, at dito inanyayahan sila ni Ed na silipin ang kanyang koleksyon ng mga gamit na may sumpa habang masaya itong nakikipagkwentuhan sa mga bisita. Ngunit nang maiwang mag-isa si Judy sa isang silid ay bigla siyang nakaramdam na tila may nakamasid sa kanya, at sa kanyang pagkagulat ay nandoon ang manikang si Annabelle na nakaupo lamang sa isang silya at nakatitig sa kanya. Dahil sa matinding takot ay pumikit si Judy at dahan-daang inawit ang himig na itinuro sa kanya noon ni Lorraine, at maya't maya ay biglang nawala ang presensya at muling bumalik sa normal ang paligid. Pagkatapos nito natagpuan siya ni Tony at agad niyang ikinwento ang nangyari, at doon din napag-usapan nila ang kantang itinuro ng kanyang ina upang pigilan ang nakakatakot na nakikita niya. Pagkatapos ng kasiyahan ay nilapitan sila ng pari na si Father Gordon at sinabi sa kanila na maraming pamilya ang lumalapit sa simbahan upang humingi ng tulong sa kanila, ngunit dahil lumalala na ang sakit sa puso ni Ed ay mahinahong tumanggi si Lorraine sa alok ng pari. Samantala sa pamilya Smurl, habang nakikipagtalo si Heather sa kanyang ama patungkol sa mga kakaibang nangyayari sa kanilang pamamahay ay mariin niyang sinabi na kailangan na nilang umalis sa kanilang bahay. Ngunit hindi pa rin lubos na naniniwala si Jack habang wala itong kamalay-malay sa panganib na nag-aabang. Ngunit kinagabihan si Jack na mismo ang nakasaksi sa masamang presensya habang sinusubukan niyang tawagin ang kanyang asawa ay nagtaka ito ng ibang tinig ang lumabas sa kanyang bibig at napansin nito na unti-unti siyang lumutang sa ere. Sa kabilang silid naman, habang pinapanood naman ni Heather ang video ng kanyang birthday at ng slow motion niya ito ay doon niya nadiskubre ang nakakatakot na refleksyon ng isang multo na nakatayo sa kanyang tabi at siyang umihip ng kanyang kandila sa gabing iyon. Hanggang sa biglang sumulpat ang isang kaluluwang lalaki na may hawak na palakol at umatake agad ito sa kanya, at dahil sa kanyang malakas na sigaw ay nagising ang buong pamilya at agad siyang pinuntahan ng mga ito, ngunit nadatnan lang siyang nakayakap sa kanyang sarili at umiiyak sa sahig. Dahil sa kabuluhan nakialam na ang mga kapitbahay at mabilis na kumalat ang balita, ang kababalaghan sa pamilya Smurl ay naging tampok sa mga balita at panayam at nagbistulang isang media sensation. Lumipat ang eksena kay Judy habang sinusuot nito ang kanyang wedding gown ay bigla niyang napansin ang isang multong nakangiti sa kanyang refleksyon na nagmumula sa salamin, kaya naman sa gulat nito ay agad itong napaatras. Ngunit ilang saglit lang ay gumapang papalabas ng salamin ang multo habang ito ay papalapit sa kanya. Sa sobrang takot ni Judy ay pumikit lang ito, at nang dumulot itong muli ay tila bumalik ang lahat sa normal, ngunit laking hilakbot niya nang makita muli ang kanyang sarili sa refleksyon na may nakakatakot na ngiti dahilan upang mabasag niya ang salamin.
Balik ang eksena sa bahay ng Smurl ay may isang naganap muling trahedya sa kanilang pamilya nang ang lolo nila ay tinulak pababa ng hagdan dahilan upang agad itong dalhin ng ambulansya. At ilang saglit lang ay dumating si Father Gordon at nagtanong patungkol sa mga kababalaghang nangyayari at nang matapos nitong marinig ang kwento ng mag-asawa ay nagdesisyon siyang linisin ang bahay at palayasin ang masasamang kaluluwa. Kaya naman binasbasan niya ang bawat silid gamit ang holy water ngunit nang dumating siya sa basement ay laking gulat niya nang agad na naglaho ang dala niyang holy water. At dito niya napagtanto ang tindi ng kasamaan at kapangyarihang nagkukubli sa bahay ng mga Smurl kaya naman mabilis siyang nagtungo sa obispo upang humingi ng tulong ngunit habang naghihintay ang pari ay napansin niyang gumagalaw ang wire ng ilaw. Hanggang sa biglang dumilim at lumamig ang paligid dahilan upang nagmamadali itong nagtungo sa pinto ngunit bago pa man ito makalabas ay bigla na lang itong sumara. Dahil dito ay inilabas niya ang kanyang krusipiyo at nagsimulang manalangin ngunit ilang saglit lang ay bigla itong nagliyab kaya naman napag-alaman nito na ang nilalang na kanyang hinaharap ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang inaasahan at pagkatapos ay biglang tumahimik ang lahat at sa ilalim ng kontrol ng demonyo ay kinuha ni Gordon ang wire ng ilaw at ginamit ito upang kitilin ang sariling buhay. Sa libing ni Gordon ay naramdaman ni Judy ang nakapangangilabot na presensya ng madampi ang kanyang kamay sa kabaong ni Father Gordon. Matapos ang misa nilapitan sila ng isa pang pari at nagpakilala na matalik ito na kaibigan ni Father Gordon. Kaya naman dito nalaman ni Judy na bago namatay ang pari ay nag-imbestiga muna ito ng isang kaso sa Pennsylvania. Pagbalik sa bahay ng Warrens nakaranas si Lorraine ng isang nakagigimbal na vision habang ito ay naghuhugas ng pinggan at napansin nito ang isang locket na may larawan ni Judy na naiwan sa kanilang alababo. Habang inaabot niya ito ay biglang napuno ng dugong kulay kalawang ang buong alababo at umapaw ito palabas. Dahil sa sobrang takot na paatras si Lorraine ngunit sa isang kisap mata lang ay bumalik muli sa normal ang lahat. Kaya naman agad pumasok si Ed at walang kamalay-malay sa nangyari ngunit tila nararamdaman ni Lorraine na may masamang mangyayari kay Judy kaya agad siyang lumabas ng bahay at doon niya nasalubong si Tony at sinabihan siya nito na pumunta mag-isa si Judy sa Pennsylvania. Dahil sa nalaman agad nilang sinundan ng anak hanggang sa bahay ng pamilyang Smurl kung saan agad na naramdaman ni Lorraine ang napakalakas na presensya ng demonyo. At nang makita nila si Judy roon ay nakahinga sila ng maluwag at dito ipinaliwanag ni Judy na sa libing ni Gordon ay may naramdaman siyang kakaiba at nang malaman niyang ang huling kasong hinarap nito ay ang pamilya Smurl ay agad siyang nagpunta rito. Kaya naman natakot sina Ed at Lorraine na masyadong mapanganib ang sitwasyon kaya hinimok na nila siyang umuwi ngunit tumanggi si Judy at iginiit niya na ang pamilyang ito ay nangangailangan ng tulong at sila lamang ang makapagliligtas sa kanila. Dahil sa kanyang determinasyon napilitang manatili at tumulong sina Ed at Lorraine alang-alang sa kanilang anak na si Judy. Makalipas ang ilang sandali habang nasa loob ng bahay ng Smurl ay nakikipag-usap si Judy sa kanyang ina patungkol sa kanilang trabaho at kung gaano kalaki ang pasasalamat ng pamilyang ito sa kanila. At ilang saglit lang ay biglang may narinig silang malakas na pagbagsak sa itaas kaya agad na umakyat si Lorraine upang tingnan ito. Nang naiwan mag-isa si Judy malapit sa hagdan ay bigla niyang nakita ang doll na gumagapang papalapit sa kanya. Samantala sa itaas naman nakatagpo si Lorraine ng mga espiritong nanggugulo sa pamilya gamit ang kanyang kapangyarihang Seikiko ay sinundan niya ang bakas hanggang sa silong. At doon niya nadiskubre ang katotohanan ay minsang naging sakahan ng lupang iyon at isang selosong asawa ang pumatay sa kanyang taksil na asawa at sabyanan nito gamit ang isang palakol at nananatili ang kanilang mga espirito sa lupain kung saan nakatayo ang bahay ng mga Smurl. Ngunit napagtanto ni Lorraine na may mas malala pa pala na may isang sinaunang demonyo ang siyang kumokontrol at ginagamit nito ang tatlong kaluluwa upang pahirapan ang pamilya Smurl. Samantala narinig ni Judy ang tinig ng kanyang ina na tumatawag mula sa itaas ng bahay kaya naman agad niya itong pinuntahan papunta sa attic. At dito natagpuan niya ang isinumpang salamin na may crack pa rin at tila bumalik ito sa kanyang forma kahit na nadurog na itong ng truck. Nang hawakan niya ito ay wala namang nangyari hanggang sa nakita nito ang sulat sa may dingding gamit ang Crayola na may nakalagay na "Did you miss me?" Dahil dito ay kinilabutan siya at inisip na si Annabelle ang may gawa nito kaya dali-dali itong bumaba ngunit sa isa pang silid ay narinig niya ang tinig ni Karen at nang pagpasok niya sa silid ay hindi si Karen ang nakita nito kundi ang manikang si Annabelle na unti-unting nagbago ang anyo at naging isang nakakatakot na halimaw na umatake sa kanya dahil sa takot ay mabilis tumakbo si Judy at nahulog sa hagdan. Nang marinig nila ang sigaw ni Lorraine ay dali-daling lumapit sina Ed at Lorraine sa anak at ipinaliwanag ni Judy na may kakaibang bagay sa attic. At pag-akyat nila laking gulat nila nang makita ang parehong isinumpang salamin mula sa kanilang unang investigasyon noon pang 1964 at mayroon itong basag sa parehong bahagi na minsang tinamaan ni Lorraine. Kaya naman kinausap niya ang lahat at ipinaliwanag ni Ed ang lahat na ang salaming iyon ang naging bagay ng kanilang unang kaso sa isang antique shop kung saan nakatagpo sila ng napakalakas na demonyo at naalala pa nito na nakaapekto yun sa mismong kapanganakan ni Judy. At ayon naman kay Heather nung itinapon nila noon ang salamin at dinurog ng truck ng basura biglang samuka ng dugo si Don at laking gulat nila nang makita nilang muli ang misteryosong salamin na muling nabuo at ngayon nasa attic na.
Nang tanungin sila tungkol sa may-ari ng antique shop ay umamin si Lorraine na hindi na nila ito muling binalikan at hindi na nalaman ang nangyari sa babae dahil masyado pa silang bata noon at iyon ang unang pagkakataon nilang makatagpo ng demonyo. Ngunit ngayon ay nagpasya na silang wakasan ito sa pamamagitan ng pagkulong sa demonyo sa salamin at pagtatago nito sa kanilang koleksyon. Habang naghahanda sila ay lalong lumala ang kalagayan ni Judy kaya naman nang umalis si Tony upang humanap ng tulong ay nasalubong niya mismo ang multo na nagdulot ng kanyang pagkaaksidente ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas ito at hindi napuruhan. Balik ang eksena kina Ed at Jack habang sinubukan nilang ibaba mula sa attic ang salamin ay may isang nanghihimasok na demonyo rito kaya naman nadulas ang dalawa habang nabagsakan naman si Jack ng salamin sa kanyang binti. Kaya naman agad ito tinulungan ni Lorraine ngunit pagbalik nito ay laking takot niya nang makita niyang sinapian na ng masamang espiritu ang kanyang anak at sinabi ng demonyo na matagal na niya siyang hinihintay at sabay nito itinapon si Lorraine pa ibaba ng hagdan. Ang demonyong sumanib kay Judy ay ang nagmamay-ari ng salamin at sinira nito ang lahat ng anumang gamit sa pamamahay ng mga Smurl. Nang makita ni Ed ang kanyang anak na sinapian ay nawalan siya ng pag-asa at tinangkang kausapin ito ngunit bigla siyang inatake ni Judy sa dibdib dahilan upang muling magbalik ang problema sa kanyang puso at tuluyang bumagsak at nawalan ng malay. Nang magising si Lorraine sinalakay naman siya ng maltong may hawak na palakol at buti na lang ay biglang siyang nailigtas ni Tony. At nang uminom ng gamot si Ed at muling nanambalik ang lakas nito ay doon na natuklasan ni Lorraine ang nakapangangilabot na katotohanan na hindi talaga ang pamilyang Smurl ang totoong target ng Mirror Demon kundi ang anak nilang si Judy. Kung saan sinubukan na nitong angkinin ang kaluluwa ni Judy noong siya ipapanganak pa lamang ngunit nabigo ito dahil sa matinding pagdadasal ng mag-asawa. Kaya naghintay ito ng mga dekada upang akitin si Judy sa pamamagitan ng pagkamatay ni Gordon upang siya na mismo ang makahanap sa salamin hanggang sa tuluyan na nga niya makita ito. Kaya naman nagmadali sina Ed at Tony sa attic at doon nila nakita si Judy na nakabitin sa kisame at ilang sandali na lang ay malalagutan na ito ng buhay at agad namang pinutol ni Ed ang lubid upang iligtas si Judy ngunit bago pa man niya matanggal ito ay nawala na ito ng malay. Samantala nakita ni Lorraine ang nakangising demonyo sa salamin na nagsabing nakamit na nito ang kaluluwa ni Judy. Ngunit kagaya noong siya isinilang ay muling nabuhay si Judy dahil sa matatag na pananampalataya nila Ed at Lorraine. Kaya naman nagalit ang Mirror Demon at nagsimulang lumutang habang ang mga espiritu ay nagpakita ng nakakatakot na imahe kaya naman kinuha na ni Ed ang Biblia at sinimulan ang exorcismo. Ngunit napakalakas ng demonyo at sinunog nito ang aklat habang natatakot si Judy ngunit pinakalma siya ng kanyang ina at sinabihang taglay din niya ang parehong kaloob na may kakayahang makaunawa at humarap sa kasamaan ng walang takot. At sa wakas niyakap ni Judy ang kanyang kakayahan bilang isang clairvoyant at magkakasama nilang hinarap ang Mirror Demon at sabay rin silang nanampalataya nina Ed at Lorraine at dito sabay-sabay nilang hinawakan ang salamin hanggang sa doon na ito nagsimulang mabasag hanggang sa tuluyan ng nadurog ang salamin at nagawa nilang maikulong ang demonyo magpakailanman. Kinaumagahan ay masayang nagpasalamat ang pamilya Smurl at masayang nagpaalam sa mga Warren dahil sa pagtulong nila at dinala ng mag-asawang Warren ang mga piraso ng salamin sa kanilang koleksyon at nilagyan ito ng mahigpit na babala. Habang nanatili naman sa parehong bahay ang pamilya Smurl matapos ang insidenteng iyon dahil alam nila na hindi na makakapanggulo ang demonyo sa kanilang pamilya. At dahil sa dedikasyon ni Tony ay tuluyan na siyang tinanggap ni Ed bilang bahagi ng pamilya at sa huling bahagi ng pelikula ay isinulat ni na Ed at Lorraine ang isang libro tungkol sa kanilang mga karanasan at lahat ng nakakatakot na kasong hinarap nila habang masayang namumuhay kasama ang pamilya sa kanilang pagre-retiro. Kung nagustuhan nyo ang ating recap ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Salamat!